na kayo dahil sa kabastusan nyo. Achievement nyo yan sa buhay, ang magiging bastos kayo. So dapat maging proud kayo. Palakpakan nyo yung mga sarili nyo at ang mga DDS tuwang-tuwa sila. Grabe, piyestang-piyesta, victory party para sa kanila. Diba? Nakakahiya po ipakita ang ugali ng mga DDS sa ibang mundo. Nakakahiya bilang isang OFW na makita yung mga ganito, na mga ugali ng mga kapwa mo Pilipino. Mga basura na hindi mo maintindihan, napakalat-kalat kung saan-saang lugar. Na bigla-bigla na lang susulpot at magkalat, nakakahiya. So, pinakita nyo lang yung legit na ugali ng mga DDS, mga wala huya. Sigaw ng sigaw ang mga yudiputa, flood control, animal ka nung panahon ng tatay mo, meron ng problema dyan. Hindi mo ba narinig ang sabi niyang rampant na ang korupsyon sa DPWH? Maraming mga ghost project, hindi ka ba nagtaka yudiputa? Hindi mo ba naisip bakit walang ginawa yung iniidolo mo? Bakit wala siyang ginawang investigasyon? Bakit wala siyang napakulong? Akala ko ba Duterte is brave and strong president? Akala ko ba Duterte ang kinakatakutan? Bakit wala siyang ginawa nung alam niyang may korupsyon na sa ating bansa? Bakit mas pinili niyang tumahimik? Kasi alam niya na matatamaan yung administrasyon niya. Ngayon, tanungin ko kayo mga diputa. Sa dami ng presidente na dumaan sa Pilipinas, mga animal, sino ba ang nagpublic ng korupsyon na to? Sino ba ang nagsapubliko na nangyayaring nakawang sa gobyerno? Di ba si BBM? Pero anong ginawa nyo? Imbes tulungan natin ang gobyerno natin ngayon, naniwala kayo sa propaganda? Mga yudiputa, piling nyo ngayon lang may korupsyon sa Pilipinas! Hindi ka pa nabubuhay, meron ng korupsyon. Ang tagal na ng korupsyon sa Pilipinas, pero ngayon lang binuksan sa publiko, kaya ganyan tayo kagalit na Pilipino dahil nalaman natin na ganyan kalala ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Pero ano? Si BBM pa rin ang sinisisi nyo? Dapat pala tumahimik na si BBM! Dapat hindi na ni BBM pinaalam sa atin. Dapat hindi na sinapubliko ng Pangulo sa atin. O hindi sana wala tayong galit ngayon. Sana ginaya niya na lang yung poon nyo na tumahimik. Na hindi pinakialaman ang korupsyon sa ating bansa. O di sana walang galit ngayon. Hanggang ngayon sana wala tayong alam na ganyan na kalala ang pagnanakaw dyan sa gobyerno. Diba? Pero alam ni BBM na matatamaan ang kanyang administrasyon. Kaya mas pinili niya na isapubliko sa atin. Kahit na alam niya ang mangyayari na matatamaan ang administrasyon niya. At pwedeng siya ang sisihin ng taong bayan. Lahat ng galit natin sa korupsyon, yun di puta, ginpasalo niyo sa Pangulo ngayon. Naapili, wag nating isipin na ngayon lang may korupsyon. Come on! Hindi naman tayo tanga. Alam na natin na noon pa may korupsyon. Pero dahil sa DDS virus at dugo ng labubo na nananalaytay sa ating dugo, mas pinili natin magalit sa presidente na nagbukas at nagsapubliko ng korupsyon at nagpa-imbestiga ng korupsyon na nangyari sa ating bansa. Tanungin ko kayo, DDS, may napakulong ba yung tatay nyo na mga korap nung panahon niya? Di ba wala? Bagkus ang ginawa ng tatay nyo, mga diputa, pinalaya niya yung mga plunderer. Yung mga nakakulong na may kasong plunder, pinalaya ng tatay nyo, animal! Yun ba yung may pagmamahal sa ating bansa? Yung mga taong may pananagutan sa atin sa Pilipinas, sa bawat Pilipino, pinalaya ni Duterte! Mga animal ka mo, kailan kayo magigising, mga diputa? Alam nyo kung bakit ganito ako kagalit? Dahil dati din akong DDS at nabudol ako, putang ina! Naniwala ako na si Duterte ang may pagmamahal sa ating bansa. Pero nung nawala na ako sa DDS, nung wala na ako sa sanib ng kulto, putang ina, nagsisisi ako. Bakit ako sumuporta sa mga Duterte? Animal, ibang klase ang pagiging kulto ko. Ibang klase ang pagiging kulto ko nung DDS ako. Ha? Ibang klase yung pag-iisip ko. Ngayon, nasasabi ko sa sarili ko, na mali ang pagsuporta ko noon sa mga Duterte. At sinusumpa at sinusuka ko na sila ngayon. Di ba? Mag-isip tayong mabuti. Sa dami ng presidente na dumaan, si Pangulong Marcos lang po ang bukod tanging naglakas loob para harapin ang mga big fish na to, ang mga kawatan na to, ang korupsyon na to. Hindi po yan ganun kadali. Na makuha talaga agad-agad natin ang gusto natin na mapakulong. Hindi ganun kadali. Alam nyo bakit? Kasi ang kalaban ng gobyerno ng Pangulo natin, malalaking tao yan. May kakayahan sila na bulahin kayo.
yan, may mga koneksyon ng mga yan para mapagtakpan ang kanilang pangalan. Kaya hindi ganon kadali, gaya ng inyong iniisip na kinabukasan may makulong na. Hindi ganon kadali yon. Lahat dumadaan sa proseso. Kaya huwag kayong magdemanda parang ngayon dapat kinabukasan meron na agad-agad resulta. Kita mo nga sa daming presidente, wala kang gumawa niyan. Sa panahon natin ngayon ng Pangulo, kahit pa paano meron nang napakulong, meron nang napanagot, at ang kawatan na pinalaya ng tatay nyo, binalik na ngayon sa selda. Diba? Ganun lang yon. Pag-isipan yung mabuti. Pag-isipan yung mabuti kung sino ba ang presidente na naglaban talaga sa korupsyon. Ang nagpaimbestiga at may pinakulong na sa korupsyon na yan. Pag-isipan nyo, bakit kayo nagagalit sa presidente na ginagawa na ang lahat? Binibigyan ng hustisya ang Pilipinas! Huwag kayong maniwala lang sa mga propaganda. Buksan nyo yung inyong mga mata para makita nyo yung katotohanan kung ano talaga yung totoo. Alam nyo, mga kapwa DDS, mga DDS, ako bilang isang former DDS, masasabi ko sa inyo, pag nawala kayo sa pagiging DDS nyo, mabubuhay ang inyong dugo bilang isang Pilipino. At aabot kayo sa punto ng buhay nyo na sasabihin mo sa sarili mo na wala ka ng pakialam sa politiko. Kaya ako pag tinanong nyo, kung ikulong si BBM, anong gagawin mo? Kung may kasalanan si BBM, sige. Ipakita ang ebidensya at hayaan mo siyang harapin ang kanyang kaso. Alam mo bakit ko nasasabi yan? Kasi mas mahal ko ang bansa natin kaysa politiko. Kaya sa lahat ng mga DDS, hindi itahuli ang lahat. Alam ko darating ang panahon na makikita nyo din ang realidad. At masasabi mo sa sarili mo na ang sinuportahan mo ay isang